Praise God. At hindi ka ng Panginoon dyan for the enlargement of His coast. Amen? For the greater glory in the ministry of ACF Church. Amen! Kaya salamat sa ating pastor na napromote niya. At sa ating din pastor, si Pastor Brian Marino, na na-invite na magturo sa Bicol, mga kapatid. Pag-pray natin na sana, hallelujah, praise God. Mismagan namin, pastor. Pero dito kami yung mga tumpa na nagpapatuloy. Amen? Kaya din ang pagkilos ng Panginoon. Amen? Kahit abutin tayo ng alas 8 ng gabi dito. Hindi ko problema yan. Problema niyan. Amen? Actually, ituturo ngayon, it's about that thing. It's all about patience. It's all about patience. Amen? So, walang pagkatagal mga kapatid, let us open our Bible. Hallelujah. In the book of James, chapter 1, reading from verse 2 to 4. Amen. Hallelujah. Basahin natin sabay-sabay mga kapatid. Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. And let perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Verse 4. Ayun. Okay, praise God. But let patience have perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Pwede kong hilingin ng ating kapatid si Brother Sander na manalangin sa pagkakabasa ng makapangyarihang salita ng Panginoon Diyos. Salamat Panginoon sa transform na power, Panginoon. Yes, Lord. Ano po Panginoon, ipon, upang karan ng iyong salita, Panginoon, ang mga presensya, pag-uwi ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa pag-uwi sa itong pagmamahal sa namin, Panginoon. Ginagamit itong bawal isa sa pagkabasa ng iyong salita. Bayan po, Panginoon, ang nais mo sabihin sa amin, kaya magkaroon po, Panginoon, hallelujah, ng revelations about this. Yes, that the angels minister to our future for today, Panginoon. Yes. Daluin ng pagpapala, Panginoon, na nabigyan sa kanyang mga bigat-labi na ano mang pinalabas sa kanya na mga salita, Panginoon, na yun mula sa inyo. Yes, po. At lahat ng kapulihan, Panginoon, hallelujah, at pinabalik namin sa wala ng Jesus' name. Amen. 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 Praise God. That naging po mga kapatid, hallelujah. I would like to title this preaching to this afternoon, break the unbreakable. Amen? Break the unbreakable. Hindi ba na ba kayo hindi tayo mag-break? We are unbreakable. Why? Tanungin kayo mga kapatid, why? Bakit hindi tayo mag-break? Isa lang naman ang gustong magwasak sa atin. Amen? Kilala niyan. And that is the Spirit. Amen? Kaya ang dapat natin palaban dyan, Espiritu rin. Amen? Hallelujah. Kalaban natin is not flesh and blood. It is the Spirit.
Hindi yun naman. Itong katawan natin ito, glory to God, maraming kahilingan to Hindi lang puro pagkain, di ba? Minsan pagpapaganda rin. Amen? Tsaka yung maraming bagay na kahilingan ang ating katawan. Pero yung spirit, and that is our soul, the spirit and soul, yun ang kailangan natin. Amen? Hallelujah! Break the unbreakable. Kanina, napaganda ng ating gawain din ng mga naman. Glory to God. Yung sinasabi ni Sister Senny, praise God na sa tuwing tayo magpupuri with thanksgiving in our hearts. Anumang sitwasyon tayo mga kapatid. Amen? Amen. Lahat tayo tumadako sa anumang sitwasyon because we are still here in this land, in this ating inapakan na kung saan ang kasalanan ay tigib ng kasalanan ating kinatatayuan. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Tulad kanina mga kapatid, hallelujah, napaganda na sinabi ni Mr. Senny, glory to God, na lahat tayo mga kapatid, kailangan natin sa kabila ng ating mga pagsubok, nandun yung pasasalamat. Amen. At yung ating binasa kanina mga kapatid, count it all joy. Amen. Pwede ba natin balikan yun, Brother Sander? Sa James chapter 5, verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Praise God. Ano ba ibig sabihin? Ano ba ang meaning ng patience? Pwede ko bang, sino ba makapagano sa inyong patience? Sa Tagalog, ano ba ang patience? Yung matagal na pagtitiis. Ito ang meaning sa Webster Dictionary, mga kapatid. Ito sabi, ito pinakamatindi. Patience means the manifesting forbearance under provocation. Napoprovoke ka. Diba? Mapoprovoke ka. It is the manifesting forbearance under provocation. Di ba pagka nagagalit ka na, ang tagal naman itong hintay ko. Ang tagal. Ang tagal Ang hirap maghintay. Di po ba mga kapatid? Apa lang ba? Mga kapatid, ang patience talaga. Minsan, yan ang kalaban ko. Minsan yung patience. Diyan sabi ko, Lord, gusto mo nung ganito. Lord, gusto ko sana ganito. Marami tayong kahilingan na sana ganito. Pero, hallelujah, sabi nga, bibigay ng Panginoon Diyos. Anong sabi niya? 3 bagay? Sabi niya? Oo. Hindi. Maghintay ka na. Amen. Patience. What a patience we have. Under provocation. Sino ba sa inyo mga kapatid na na-provoke na? Taas ang kamay. Ako lang? Pagka tayo na-provoke, anong mga ginagawa natin? Pagka tayo na-provoke. Amen? Kanina sa ating inawit mga kapatid. Hallelujah! Hide me now under your wings. When the oceans rise and thunders soar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. Hallelujah. I will still be here. I will be still. Know you. I will be still. Ano meaning ng I will be still? Mananatili ka. Amen? You will not be provocated. Hindi ka mapoprovoke ng basta-basta lang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Kasi maraming bagay na ginagawa ang kaaway, ang spirito, para tayo ma-provoke. Kapag ka na-provoke na tayo, you will decide something which is a little bit parang hindi para sa Diyos. Di ba? Pagka napoprovoke ka na, hindi, inaano ka niyan inaano ko nito nakagawa ka ng mga bagay na hindi mo iniisip pag napitawan mo. Di po ba mga kapatid? Pero ayon sa ating mga pinag-aaralan pa noon, sa ating nararanasan sa Biblia, ating mga nababasa at na patuloy na napapag-aralan, maraming bagay na sinabi ang Panginoon Diyos. Una, sabi ni Moses, nung kanyang i-deliver ang kanyang mga tao papuntang land of the Canaan, mga kapatid, in the land of milk and honey, nung sila yung hinahabol na ni Paraon, hallelujah, di ba, dun sa Red Sea,
Di ba? Nung hinahabol na si Moses ng kanilang mga tropa na ipapabalik yung kanilang mga liberty sana sa mga tao ng Canaan. Pero, nung sila ay nandun na sa kalagitnaan ng dead end na Red Sea, anong sinabi ng mga tao sa kanya? Ano ka ba naman, Moses? Dadalhin mo kami dito para dito lang kami mamatay? Minsan tayo mga tao, ganun eh. Lagi na lang, hindi ba natin nalaman na mula pa man ang umpisa, mga kapatid, patuloy na siya nagbibigay ng mga bagay sa ating buhay. Pero patuloy natin, nakakalimutan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pagka dumarating yung mga provocation sa atin, mga problema, mga bagay na hindi natin maintindihan, pag nangyayari, kine-question pa natin. Di ba? Kine-question natin ng Diyos. Why, God? Why? Why? Bakit, Lord? Bakit? Minsan, pangit na nasa ano? Pangit, Lord? Pangit. Minsan, tingin mo sa lahat, pangit mo eh. Amen! Pagka nakita ka ng problema, tingin mo sa tao, pangit na eh. Di ba? Pagka, pangit naman ito. Kasi may problema nga eh. Lahat na nakikita mo, puro pangit na. Pagka may problema ka, punong-puno. Dahil ang gagawin sa'yo nakaaway, ilalagay sa utak mo lagi. Wala ka na magagawa. Simpa-simpa ka ba yan? Kunyari, patotoo ka ng patotoo. Exhort ka ng exhort. Pero ano ka? Di ba gaganyin ka ng away eh? Tingin mo sarili mo, magaling ka. Ganyan ang away. He will provoke you at the end. Pero meron Diyos. Hallelujah! Ang sabi ng Diyos, I will be with you until the end of time. He will guide you. He will be with you. Amen. Kaya nga sabi ni Moses, ano ba mga taong to? Ang sabi ni Moses, stand still and see the salvation of God. Stand still. It means have patience. Magtiwala tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Lahat tayo mga kapatid. Hindi na pagsubok sa atin. Problema, kasi wala pa lang tayo'y pinanganak sa mundo ito. Kasama na natin ang problema. Amen. Even Job, which is si Job, mga kapatid, pinagmamalaki ng Diyos. Ayun, nakita ba yung Satanas, ang anak mo si Job? Nako, kahit anong gawin mo dyan, anong gawin provocation ang gawin mo dyan, hindi ako isusumpah, hindi ako yan. Di ba? Look at Job. The way Job lives, isa siya sa pinakasabi nga na-exhort ni Brother Kids last Friday sa bahay nila Sister Semi. In-exhort niya about Job. Nakita natin si Job, isang taong mayaman, may mga anak na maayos. Pero anong gawa? May utos din kasi ang Panginoon. Sabi ng Panginoon niya, sige, subukan mo. Huwag mo lang kakatingin, huwag mo lang kikitilin yung kanyang buhay. Amen. Subukan. Unang-una, tinanggal mo na mga kayamanan. Di ba? Tinanggal, Moses, Job, lahat ng mga bagay, dumating yung isang ganito na pwersa yung lahat ng mga, hindi ba, sorry to say, mga hayop, mga kahayupan. yung mga alaga niya, mga hayop, nagkandamatay lahat. Tapos noon, dumating na naman yung serban niya. Tuwing may darating, may mga problema darating, ito naman yung serban niya. Job! Ito naman, nung kanyang mga anak naman. Grabe. Sa akin niya mangyari. Sige mo na lang, take a picture. Yung mga anak mo, ilan yung anak niya namatay? Kada, mamamatay na yun. Ang hirap, pero hindi yata kaya ng isang tao sa ngayon ang mangyayari mo. At yung isa pang bagay na wala sa kanya, ano pa yun, mga kapatid? Hindi nawala yung asawa eh. Mga kaibigan niya. At yung huling-huli, binigyan pa siya ng sakit. Sakit na, grabe. Palagay ko, isang piksa nga, hindi tayo makatayo, di ba? Yung piksa sa buong katawan, mga bukol, hindi ka makatayo, hindi ka makalakad. Tapos sasabihan ka pa ng asawa mo. Mahal ka naman ang asawa mo, pero pagdating sa mga bagay, wala na itong asawa. Wala na. Di ba? Ano ka ba naman ho? Curse your God and die. Grabe naman yun. Mahal na mahal mo asawa.
kayo kasal, nagsumpa kayo. Till death do us part. Amen? In riches and in poor. Di ba? Yan ang sinusumpa pa kayo kasal tayo, di ba? Till death do us part. Eh, ang asawa yan. Kapag ka, wala na. Amen? Wala na akong kumain ka. Oh, wala natin hindi na dito. Mga kapatid, ang temptation ay laging natin dyan. Be careful, mga kapatid, ng ating soul ay huwag sanang ma-impyerno. Because, ang sabi dito sa Luke, basahin natin. In Luke chapter 21, verse 19, it says, hallelujah, in your patience, possess ye your souls. Doon pala nakaposes yung ating kaluluwa. Hindi spirito, kaluluwa. Bakit? That is the focal point of our faith, our souls. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but will have everlasting life. Our soul possess in our patience. Sa paghihintay, sa paghihintay, sa paghihintay. Amen! Mananatili sa paghihintay. Mga kapatid, lahat tayo naghihintay. Amen. Ang ating temperance, ang ating patience, relies very sa ating souls nakarely sa ating patience. Amen. Basahin natin ang Romans chapter 5 verse 3 to 8. Romans chapter 5 verse 3. That's sabi mga kapatid. And not only so, but we glory in tribulations also. Yung sinasabi kayo ni Sir Senny, gino-glorify natin pagdating ng mga tribulations, nag-glory pa tayo. Amen? Also, knowing that tribulation worketh patience. And patience, experience. And experience, hope. And hope maketh not ashamed. Hindi tayo. Hallelujah. Hope maketh not ashamed. Because the love of God is, verse 6, shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Because there is a Holy Ghost that is given unto us. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure, for a good man some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung bago pa man tayo, magsalanan tayo. Yes. Well, while we were yet sinners, Christ died for us. Pagkaisipin natin kung saan tayo nang galing, putik na ito. Hallelujah. Di ko masabi, hallelujah. When I think about the goodness of God, during the times na ako'y broken, and everything, mga kapatid, ako'y nalulungsa, pinagbabawal na gamot. Yung mga sinisingkot dyan, mga kapatid. Hallelujah. Why are yet sinners? God loved me. He died for me. Amen. Ganyan din tayo, mga kapatid, di ba? Kung tayo nasa putikan, tayo hallelujah, masamang tao, ang ating mga bunganga, kung ano sa lumalabas sa ating mga bunganga. Amen! Ating mga ginagawa, ating mga ginagawang taruman-tumal sa harapan ng Diyos. Pero minahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Minahal tayo ng Diyos. But God commended His love toward us. Amen. Praise God. Hallelujah. We are, hallelujah. Ang kalaban, nais tayong sirain. Ang kalaban, na tila baga sometimes we say, napakalaki ng aking problema. Oh, totoo? Bakit kaya problema natin, mga kapatid? Hindi nyo masasabi sa mukha ng tao. Kasi marunong tayong magkubli. Amen? Magaling tayong magkubli. Sa likod ng katawang ito, natutunan yung loob natin. Pero sa loob natin, nagwawala. Paano ko ba ilalabas ito? Amen! Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. May pila ito, mga kapatid.
Ito lang. Ilagay ko na rito, back to back. Make nila. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, our giant is not greater than our God. Hindi mo na mga dyan? Totoo, mga kapatid. Dahil marami tayong kabundok na problema na tila baga parang higante. Di ba, mga kapatid? Pero ano sabi ni Haring David? Sino ba itong supot? Di ba? Grabe man lang si David, ano? Sino ba itong supot na laki na ito? Pero supot. Di ba, mga kapatid? Dahil alam niya na ang Diyos ay nasa Kanya. Amen! Lahat ng tao nanlalait sa anak ng Diyos, hindi niya pababayaan. Amen! Praise God! Anumang bigat, anumang laki, anumang kabundok ng problema mo, oh God! Nandoon ang ating Panginoon. Hindi na tayo mabayaan. Bago pa man ang problema, alam niya na, may solusyon na. Amen? Dahil alam niya, even the very hairs of your head is counted na. Sa akin, medyo konti na lang. Pero yung mga kapalang buhok dyan, alam ng ating Panginoon Diyos yan. Amen! David faced Goliath before the crowd. Joseph endured prison before the palace. Di po ba, mga kapatid? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang istorya ni Joseph, mga kapatid, isang bagay na isang pinakamagandang istorya sa Bible na hindi ko makalimutan. Dahil si Joseph, mga kapatid, isang bata sa kanyang kabataan ay minahal ng kanyang ama. Minahal ng kanyang, sa kanyang pagmahal ng kanyang ama sa kanya, kinahingita siya ng kanyang mga kapatid. Amen? Laging sinasabi ng kanyang mga kapatid na ito, pinakamamahal ko na. Pero may isa pa siyang kapatid eh. Di ba? Si Benjamin, yung bunso. At nung sinasabing kanyang mga kapatid na nainggit sa kanya, dahil lagi siya nagsasabi sa kanyang panaginip, nakita niya, maging ang kanyang ama't ina ay luluhod sa kanya. Sabi nung kanyang ama, pati ba naman ako anak, luluhod sa'yo? Ayun ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanyang panaginip. Di po ba, mga kapatid? Before the crown, before the palace, Joseph endured prison. Amen! Binenta ng kanyang mga kapatid. Kunyari, pinatay ng animal na tinapon sa balon. Pero nakita ng mga Egypto on the way. Nakita siya. Kinuha. At ginawa siyang alipin doon sa lugar ng Egypt. Pero hindi niya akala, yung mga bagay na gagawin sa kanya, nung kanya mga yung pala magdadala sa kanya sa trono. Amen? Yung inaakala nating pangit na ginagawa sa atin ng ating kapatid o sino man, may purpose ang lahat ng bagay. Amen? At the very end, there is a purpose in everything. Amen and amen. Pati yung mga kapatid, nung siya ay temptation, mga kapatid, di ba? Alam naman natin, asawa ni Bathsheba, di ba? Joseph, Aaron. Di ba? Anong ginawa ni Joseph? Taray! Sa Ilocano, taray! Taray, takbo! Taray, Joseph, taray. Takbo, Joseph. Nilalayuan niya ang tentasyon. Mayroon po bang ganyan mga tatay, mga kapatid? Kasi ang mga tatay, mga kapatid? Amen! Amen! Praise God! Ginagta si Brother Kevin, oh. Lahat ng mga tatay na pagka may temptation, pwede naman tayong tumakbo. Amen? Lahat ng mga nanay, kapag ka nandiyan yung temptation, tatakbo ba kayo pag may temptation? Wala sumagot na yung tatay. Hindi lang naman tatay, pati naman nanay, pwede yung temptation, di ba? Pera daw, pera. Hindi. Naniniwala ako na hindi lang tatay. Alam mo, sinabi doon kay Joseph, yung nanay na yung mga kapatid, tinetem si Joseph. Pero, hallelujah, yung temptation ng nanay, marami siya nakikita, gwapo eh. Eh si Joseph nakita niya, very, di ba? Very gwapo, mabali, very smooth ang skin. Pero mga kapatid, na tuwing darating ang temptation, nandun yung ating
patience. Amen. Praise God. Esther risked her life before saving her people. Alam natin yan. Ito, sa babae na ito. Diba? Nung napangasawa ni Esther, si Haring, sinuhang napangasawa ni Esther, na siya sa trono na, mga kapatid. Ako sero siya, at Kineseros. At ang sabi doon, nirisk ni Esther ang kanyang buhay para sa kanyang mga kapatid. Sa kanya, mga amen. Esther risked her life before saving her people. And Moses wandered in the desert by leading a nation. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, nga ginigili ko mga kaibigan kapatid, ang ating pananatiling tapat, patience sa ating Panginoon, ay isang bagay na kung saan mga kapatid, ay kailangan natin ipamuhay at ipamuhay hanggang tayo dumating sa panahon na kung saan ang ating inahihintay, the blessed hope na sinasabi, amen, ay dumating na. Amen. Hintayin natin. Praise God. Hallelujah. The obstacle in front of us may seem impossible. Hallelujah. But remember who's standing with you. Amen. Ang sabi sa 1 Samuel 17:47, the battle is the Lord's. Amen. The battle is the Lord's. Our Goliath is not bigger than our God. Amen. Praise God. David stood before a giant in nothing but a sling and a stone. But he knew the fight wasn't his to win it, but it was God's. Amen. Praise God. Maybe we are facing our own Goliath today. Siguro naman tayo mga kapatid, sabi ko nga kanina, lahat tayo, may inaharap tayo mga problema, whether it will be financial, struggle tayo emotionally, struggle tayo physically. Minsan sa bahay, mismo sa bahay natin, the devil tries to break us. Amen? Minsan, masarap-sarap na mabuhay niya eh. Bigla na lang may susupot na problema eh. Mag-iisip ka na lang eh, bakit nakaganto? Bigla na lang yung asawa mo, ipoprovoke yung, tama na. Ang sabihin talaga, tigil na. Please. Ayaw pa rin. Isipin mo na lang natin. Ang kalaban natin ay hindi ang flesh, kundi ang Espiritu. Amen! Hindi mawawala yan, mga kapatid. Kaya tayo magkakapatid dito sa Iglesia ng Panginoon. Amen. Ingatan natin na kung saan naging ang kaaway, Espiritu ng kaaway, kapag ka nandun sa bahay, nadadala pa rin natin dito. Di po ba mga kapatid? Minsan makikita ko, dahil tagal ko nag-asya mga kapatid eh. Pagka nakikita ko kakamayan mo na yung praise the Lord kapatid, mararamdaman mo eh. Yung taong nakangiti sa taong may dinadala. Di po ba? Amen! Ewan ko sa mga asya, mararamdaman niya. Pagka tayo sinasabi nga natin, pagka tayo may problema sa bahay, iwanan natin ang problema mo. Magpasalamat tayo. Pagdating dito, wala na muna yung problema. Pupunta ang simbahan. Hallelujah. Magpapasalamat ako. Hallelujah. Di ba, mga kapatid, yung ating kinanta kanina, hallelujah, di ba? Enter, rejoice, and come in. Open your hearts to the Lord. Today will be a joyful day. Enter, rejoice, and come in. Totoo naman mga kapatid. If you will just enter this gate with rejoicing in your heart, ano mang problema mo, masosolve mo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Praise God! Praise God! Maybe you're facing your own Goliath today. It could be fear, sickness, financial struggles, anxieties, or even doubt. Ang doubtness, ang pag-aalangan. Pag-aalangan ba sa Tagalog? Pagdadalawang isip, is kasalanan din pala. Amen? Praise God! Hallelujah! Or even doubt, giants come in many forms. But hear this. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Our giant is not greater than our God. Don't focus on how big the challenge. Hallelujah. The challenge looks. Focus on how great our God
is, praise God, He's already provided us His victory. He already promised us the victory. Sabi nga kanina, glory to God, si Sir Senny, hihiliin pa lang natin. Papasalamat na tayo. Amen? It is not positive thinking, but it is the gratitude of our hearts. Yung meron kang puso lagi ng papasalamat, Lord. Hallelujah. Sinasabi nga rin sa sarili, patutuan nyo rito, Panginoon, ito na mga bills ko, ilalatag ko sa'yo, bayaran mo ito, Panginoon. Grabe, no? Siya, inutos niya, Panginoon, bayaran yung mga bills. Ay, grabe. Alam niya na eh. Pero, tingnan nyo, bayan na lahat. Amen? Ganun mga kapatid. Lagi tayong grateful best of our hearts. Lagi tayong may pagsasalamat. Amen? Glory to God, glory. Meron pa rin mga pangalan. Pero ito yung, hallelujah. Hindi yan mga kalaki, hindi yan mga ulo. Praise God! Salamat sa Panginoon. And we need to walk, and we need to do, hallelujah, walk by faith, step by step, knowing that we are not fighting alone. Lift our head today. The battle is the Lord's, and He never loses. Yes! Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo maaaring talunin ang kaaway. We are unbreakable, mga kapatid. Even kung tayo ay laging gustong pasagin ng kaaway. We are fragile, mga kapatid. We are so fragile. Konting emotions lang, mga kapatid, nakakatila yung emotions mo. Sira na ano nyo, sitwasyon nyo. Mag-iisip ka na ngayon, sakit eh. Sumbong ka na ngayon. Sakit. Saan ka magsusumbong? Sa tao? Amen. Bakit dapat natin magsumbungan? Sa ating Panginoon Diyos. Alam mo ng Panginoon Diyos, yung nangyayari sa buhay natin. Huwag tayong matina, sa mga provocations nating nararamdaman because of emotions. Amen. Nung bago pa man binigay sa atin ang pananampalataya. Di ba? Before, sabi ko sa ating binasa kanina, count it all joy when you fall into diverse temptations. Count it all joy. Lahat tayo maraming pagsubok, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. There is a positive outlook in life, mga kapatid. Instead of saying I have some failures, say I have some lessons. Diba? Kapag kami mga failures ka na, say I have some lessons. Instead of I have some problems, say I have some hidden blessings. Amen. Instead of saying I'm going through a crisis today, I'm going through a transformation. Instead of saying it, say I'm going through a transformational experience. Amen. Instead of saying I don't have money, I have money, and say the blessings is on my way. Amen. The blessings is on my way. It's only a matter of time. Amen. It's only a matter of time. Praise God. Mga kapatid, hallelujah. Ang ating pagpapalaga sa ating pananampalataya, isang bagay na siya natin, hallelujah, ay siya natin, hallelujah, in our patience possess our souls. Amen. Sa buhay na ito, mga kapatid, ang ating buhay, kung talaga tayo hindi lang, siguro wala na tayong paghihintay, mga kapatid, palagay ko wala na rin tayo dito sa mundo ito. Di po ba, mga kapatid? Naalala ko nung ako'y, hindi naman, narinig ko lang mga kapatid ng konti panahon sa Panginoon, ng aking patotoo. Sa aking patotoo, sa aking buhay, mga kapatid, nung ako'y nawala ng trabaho sa abroad, sabi sa akin ng employer ko, pauwi na kita. Kunin mo na lang yung lahat ng gamit mo. Dahil yung gamit ko dun sa Israel, mga kapatid, binigay na ng amo ko sa agency. Dahil pauwi na raw ako, mga kapatid. Kasama na yung sweldo ko na isang buwan na sweldo kasi hindi na ako nagtrabaho for 1 month. Dahil sabi ko, grabe na ito.
Grabe na. Kaya nauubos na ang pasyensya ko. Ang ginawa ko, hindi na ako nagtrabaho. Para ako nag-strike. Pero, at the same time, nagpa-fasting ako. At the same time, sabi ko, hindi ako makakisa sa lugar na ito. Ginawa ng employer ko, dinala na roon sa agency. At uwi na ako para makakuha yung bandage ko na $3,000 na bandage. Ngayon mga kapatid, bilang isang anak ng Diyos na mananampalataya, kawawa ang aming pamilya, uwi ako na walang dala. At doon ko nakita ang aking asawa, nasa kabila ng mga ganong mangyayari mga kapatid, tumatanggap pala ito kung anong trabaho, naging cross-stitch, gumagawa ng mga tanggap ng mga damit, na inuukit, tinatanggal niya yung mga himay-himay ng mga 50 centimos ang bawat isa, o piso yata bawat isa. Pero mo nakasubay kami mga kapatid sa ganung pagkakataon. Pero ito na mga kapatid, nung ako'y dadalhin na rin sa employer ko, naglalakad ako, nasabi sa akin isang agency, hindi alam ko that you are a God-fearing man. Pero gusto sa inong amo mo, uwi ka na. Sabi ko, Rudy, alam mo, bigyan mo pa isang pagkakataon. Pwede ba ibigay yung passport mo sa akin? Passport ko, bigay mo sa akin. At hanap ako ng agency o ng employer mga pagbibigay sa akin na visa, working visa. Mga kapatid, hallelujah. Hindi ko inaasahan. Sabi sa akin, yung agency, every day alam kong you're a God-fearing na bibigay ko sa passport mo. Huwag kang tatakbo ha. Kasi marami mga kapatid sa abroad, tumatakbo na. Pagka nakuha yung passport, tatakbo na, di ba? Sister Banji, alam mo, galing ng abroad yan. Sino mga galing abroad dito? Alam natin lahat yan. Kaya mga kapatid, hallelujah. Nung binigay sa akin ng passport ko, mga kapatid, naglakad ako sa isang lugar na hindi ko alam kung bakit ako pinalakad ng Panginoon Diyos. Wala ako sa sarili ko, wala ako sa ano, naglalakad lang ako dahil puno-puno ako ng bigati sa puso ko. Uuwi ako, walang dala. Anak ko, maliit pa si Dayan, 8 months old pa nung iniwan ko, 1991. At darating ako, wala pa ako isang buwan. Wala pa ako ilang buwan, uwi na kagad ako. Tapos alam niyo ba kung saan ako napunta? Yung pa ako, dinala sa lumang agency na ina-prem ko. Alam niyo ba mga kapatid, sabi sa akin, Willie, bakit ka lang dumating dito? Sabi ko, yun yung agency ang pangalan, hindi yung makalimutan. Caroline na kanyang pangalan. Isa siyang Hudyo. Sabi niya, Willie, bakit ka lang dumating dito? Sabi ko, bakit? Ano bang kailangan mo? Sabi mo, kailangan mo ng trabaho? Oh, meron dito! Meron visa dito, maghihintay sa'yo. Working visa! Ay, grabe. Do you believe that? Gawa kaya ng tao yun? Hindi gawa ng tao? Sabi ko, Caroline, alam mo ba, nanay na ang trabaho, na makapagbibigay sa akin ng visa, working visa, within 24 hours. Biro mo, sabi nung Caroline, Willie, eto, nakahanda na sa'yo ang trabaho. Kaya nga lang mo lang, kausapin ka ng employer mo. Sa isipan ko mga kung hindi makapaniwala, dinala ko ng Panginoon Diyos doon sa lugar na hindi ko alam ba't ako napunta ron. Kasi bala kong tumakbo, pero dinala ko doon. At mga kapatid, may iniwala ba kayo mga kapatid, na yung employer na kinausap ko, magbibigay sa akin ng working visa within 24 hours. And that is not, hindi ang gawa ng tao, hindi ang gawa ng Diyos. At yung tao nakausap ko, alam niyo ang patotoo niya sa akin? Hindi ko alam kung bakit tinanggap kita. Bakit? Dahil babae yun, mga kapatid, matandang babae. Ang nag-aalaga sa kanya ay babae. Tinanggal niya, kumuha siya ng bagong employer, which is lalaki. Pero may nagsabi sa akin, may nagbulong sa akin, kunin mo siya. Kunin mo siya. Sinabi niya sa akin, kunin mo siya. Meron daw siyang narinig na boses na kunin mo siya. Yung aking tuwa, mga kapatid, napapatalon ako, walking and leaping and praising God. Yung aking pasasalamat, mga kapatid. Tandaan niyo, yung tao pinagalingan, sabi ni Pedro, tsaka ni Juan silver and gold I have none. But in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Anong ginawa? He's walking and leaping and praising God. Ganun yung naramdaman ko, mga kapatid. Walking and living and praising God. Kung nasabi sa akin, 24 hours! Ligtas na mga kapatid, amen! Glory, yun ang aking patotoo na hanggang ngayon, ang pinangahawakan ko pa rin hanggang sa tanang buhay ko.
At hanggang ngayon, yung kapatid ng aking amo na namatay na, hindi na nagpahinga, si Chipora, si Sipi, yung kapatid niya hanggang ngayon tumatawag pa rin sa amin na. Actually, nagbigay pa siya ng trabaho sa amin. Gusto mo bumalik dito? Yung kapatid niya, kinukuha niya ako $2,500 sa sweldo. Tinanggihan ko. Why? Kita niyo naman ang kalagayan ng aking asawa. I didn't want anything. Ang gusto ko lang makasama ang aking asawa. Hanggang sa dulo. Amen. Because nandun ang aming pagtitiis. Pagtitiis! Hindi ko ito I don't want to brag about it, mga kapatid. I don't want to brag. Ayoko magyabang. Pero mga kapatid, meron tayong ganyan mga hallelujah. Pagtitiis! Sabi nga ng ibang kasama ko, minsan may temptation. Sa inyong hospital, mga kapatid, nag-iisip, nag-ano sila, nag-iisip-isip sila. Sabi sa akin, alam mo, Brad, bilib ako sa'yo. Pero, yung lalaki ko, sabi ko, ako pinasawang ganyan. Hindi mo na siguro makakaya. Sabi niya, bata pa siya eh. Hindi mo siguro kaya magtagal. Sabi niya. Ibig sabihin, mag-aasawa na siya. O kakaliwa na siya. Pero ikaw, bilib ako sa'yo. Pinagtsatsagaan mo ba? Sabi ko naman sa kanya, alam mo Brad, may sinumpaan tayo eh. Wow, kinasal ka. Yung sinumpa ko hanggang ngayon, pinanghawakan ko yun. Because sa patience natin, it is the patience that our souls is possessed. Amen? Kaya, hallelujah, hanggang ngayon, yan pa rin ang pinahawakan ko. Kung si Lazaro ay binuhay ng Diyos after 3 days, napatay na. How much more is that small kid? Hindi kaya pwedeng buhayin ng Diyos yan. Amen? Yan pa rin ang faith ko. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hindi ako nagyayabang. Pero lahat tayo, meron tayong mga patotoo sa buhay natin na hindi natin makakalimutan kung bakit tayo nananatili, mananatili, mananatili, mananatili. Hindi lang sa pagpapala. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Dumating man tayo sa lugar na, sabi nga, even though through a valley, even though, sabi ni Haring David, though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod, thy staff, thy comfort, they comfort me. Amen. Oh God, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako mananatili ka. At yung huling-huli, ano ron? Ang huling-huling verse ng mga kapatid. One thing I desire one thing, that I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Christian life always praise God. Basta sabi ito, mga kapatid, hallelujah. Christian life always involves a fight, a test. Your testimony and your relationship with the Lord, when things get tough, remember your identity. Amen? Kapag ka medyo magrabe ng labanan, pressure, remember your identity. Hallelujah. And your identity is, praise God. You're in Christ. You're anointed. You're a fighter and an overcomer. A faithful servant of God. God will not call us from our title. Kung humingi man tayo ng any man title, hallelujah. Mga ito lang, we doesn't need any merit. We doesn't need anything, any title. Because, sabi no, welcome thou good and faithful servant. Di ba? Di tayo natawagan na ikaw ay presidente. Welcome thou good and faithful president, Aaron Batugo. Welcome thou good and faithful director. Welcome thou good and faithful President Sister Seni. But God calls us by the name. Amen. By our name. Because God, we are an over and we are faithful servant. Amen. Praise God. Always remember, mga kapatid, hallelujah, na kapag tayo dumadaan sa napakaraming pagsubok, we have a God who always stand with us. Amen. Hindi yung God through us, but God with us. Yes.
He is our Emmanuel. God with us. Emmanuel, meaning in Hebrew, Emmanuel, Elohim, is Emmanuel, God with us, and He is with us, and through us, and in us. Amen. Kapag tayo may pagsubok, mga kapatid, hallelujah, always remember, we are not breakable. We are unbreakable. Amen. Praise God, palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Keep your thoughts, mga kapatid. Hallelujah. Ito, maganda, mga kapatid. Keep your thoughts positive. Because your thoughts will become your words. Diba, mga kapatid? Your thoughts will create something and it will become your words. When your words will become your behavior. Di po ba, mga kapatid? And your behavior becomes your habits. And your habits will become your values. And your values will become your destiny. There are two destinies in our lives. Amen? Are you destined to be on that way or destined to be on that way? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Keep your thoughts positive. We have a positive God. Still, mga kapatid, always, ang sabi ng Panginoon, nung si Pedro ay nakakaranas na matinding pagsubok sa gitna ng karagatan, mga kapatid. Hallelujah! Sabi niya, Panginoon, lulubog tayo. Matutulog ang Panginoon. Pero hindi matutulog eh. Tinitas lang ng Panginoon. Asan ang pananampalataya ko natin? Lord, hindi ka ba napapagapa? Lulubog tayo. Ang lakas. Ang sabi ko sa, di ba, at the tempest sa dagat, anong sinabi ng Panginoon Diyos? Bigla siyang tumayo. Ang tinas niya ang kanyang kamay. Hallelujah. Be still. Sabi niya sa nag-umapaw na mga problema. Be still. Mga kapatid, kung tayo lamang may mga problema dumarating, hallelujah, manatili tayong mapag yung ating patience. Wag nawa sa ano tayo maprovoke sa anumang pagsubok. Amen. Ano man ang ating problema, mga kapatid? Diba? Kasi nakita niya ni Pedro eh. Ang Diyos yun eh. Si Jesus yun. Diba? Lord, pwede ba? Makita ka na, nakakalakad ka eh sa kabila ng grabing unos na ito. Ano kaya, Lord? Makakalakad din ako. Come. Sabi ng Panginoon, come. Diba? Come. Naglakad siya eh. Dahil wala yung pag-aalangan sa kanya. Amen? Wala yung pag-aalangan sa kanya. Eh, ganyan din tayo eh. Pagka wala tayong problema, sige lang, okay. Amen? Nandun ka sa, comfort zone eh. Sarap. Pero pagka dumating na yung negative na zone, eto na. Dumating na yung grabing hampas ng alon. Nawala na. Natakot ka. Ang tindi ng takot. Lord, lumulubog ako. Save me! Diba? Sabi ng Panginoon, inabot kagad yung kamay niya. Halika. Kapag ka tayo may pagsubok, Panginoon, iluhod mo na, Lord, save me, Panginoon. Huwag mo nang iparating pa kung sino kani-kanino. Nandiyan ang ating tuhod, nandiyan ang ating pananampalataya, nandiyan ang ating pagluhod. Panginoon, alam kong hindi ka agad. Sabi nga ng Panginoon, halika. At nung siya'y kinuha ng ating Panginoon si Pedro, di ba, ibinalik doon sa bangka. Tingnan niyo ang pinaka-picture na yun, mga kapatid. Nung siya'y lumulubog, sabi niya, Lord, save me. Kinuha kagad siya ng Panginoon at siya'y nakabalik sa bangka. Di ba, mga kapatid? Anong ibig sabihin nun? Sa kabila ng lahat ng ating pagsubok, babalik tayo sa ating hallelujah. Amen. Minsan lang, napapagabag tayo ng mga problema natin sa ating binasa, mga kapatid.
when you fall in diverse temptation, ibig sabihin ng diverse temptation, napakarami. Count it all joy. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Count it all joy when you fall in diverse temptation. Because the joy of the Lord is our strength. Kaya tayo sabi nga nung iba grabe naman ito magpuri itong mga umaga hanggang gabi. Sobra na kayo sa langit. Sobra na tayo sa langit mga kapatid. Hindi mo lang kasi alam. Kung ikaw makaranas ng ganitong pagmamahal ng Diyos na hindi mararanasan ng sino pa man ang wala sa Diyos, ganito rin ang masasabi mo. Amen! Kaya namin isineshare, hindi kami sabi nga ng aking kapatid sa aking Nora, huwag tayong magpatumpik-tumpik! Huwag tayong patumpik-tumpik! Sabi, patumpik-tumpik. Amen? Lagi na wala pa tayo sa langit no, di ba? Di ba, sabi ni ate, huwag tayong patumpik-tumpik! Sama-sama tayo sa langit! Totoo naman yun mga kapatid. Pagka nagpapatumpik-tumpik, hindi tayo makakating sa langit. Dahil doon natin destinasyon, hindi naman doon sa baba. Doon ang ating destinasyon. Yun ang ating inaangat. Amen! Praise God! At mga kapatid, habang tayo patuloy sa mundong ito ng tigib ng pagsubok, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan mga kapatid. Hallelujah. In every battle that we have, just have patience. Because patience, sa Hebrew word, patience is sablanut. Hallelujah. Ano sa patience? Ano ang sablanut sa Ilocano, Brother Junior? Sa salitang patience sa Ilocano. Ha? Anut. Anus. Parang bastos, ano? Pero anus, mga kapatid. Anus. Anusam. Anusam natin. Have patience in everything, mga kapatid. Kaya, if we are we are unbreakable. Amen! Our breaking things, ng ating mga nasira sa buhay, it will be revealed. Amen! Ibabalik ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God! Ayon sa kanya lamang ang lahat ng kapulian, mga kapatid. Ang lahat ng bagay, ibabalik niya. Manatili lang tayo. Hallelujah. Tulad ng awiting, mananatili. Mananatili tayo. Mananatili tayo. Habang tayo tatayo lahat, mga kapatid. Hindi lahat natin ang papuri sa Panginoon. Ang Panginoon, because God is not slack concerning His promise. Hindi siya, mga kapatid, is not slack concerning His promise. Kapag kasi sinasabi ng iba, kanubuhan, matagal pa yan. Mga kapatid, hallelujah. Pagka sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen. Hallelujah. Habang tayo magkakontemplate sa salita ng Panginoon Jesus. Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang pasensya. Ang buhay sa mundong ito, mga kapatid, ay napakaraming pagsubok. But God, give me more patience to overcome everything. Give me more patience. Because in my patience, ay nakasalala yung aking kaluluwa. He is worthy. God is worthy. Ang buhay natin sa mundo ito, mga kapatid, ay walang saysay kung wala ang Diyos. Kung tayo lamay magpapasakop sa ating Diyos, hindi sa ating nakamtan, hindi dahil sa Kanya. Hindi sa mga bagay natin pagmamalag sa Kanyang harapan, hindi dahil sa Kanya, kaya tayo dito. Awitin natin ito habang na tayo magkakontemplate sa kabutihan ng Diyos. You're worthy of it all. If you feel that if you'd like to give all sa ating Panginoon, ibigay natin sa Panginoon. Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang pasensya. Alisin mo mga bagay na bumabangabang sa aking puso. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga salita mo. Salamat, O God. Awitin natin ito, mga kapatid. Hallelujah, you're worthy of it all. Praise God. Praise you, Jesus.
Minsan pa mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Sige mga kapatid, purihin natin ang ating hinihiling ko po si Sir Sandy sa panalangin. Praise God, hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos, Panginoong Jesus, minsan pa o God, kami ay muling nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Sa katagumpayan, Panginoon, ang gawain namin sa hapon na o God. Tunay nga o God na kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilo sa bawat isa sa amin. Sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. Kung saan patuloy mo kami tinuturuan, Panginoon. Patuloy mo kami pinapaalalahan, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay namin ito, O God. Hallelujah. Kami maging patient, O God. Hallelujah. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagtitiis, O God. Habang kami naghihintay, Panginoon, sa iyong pagbabalik, O God. Lord, dalangin namin, O Diyos, hallelujah. Patuloy mo kaming masumpungan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na umaasa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nagkatunay nga po, O God, ikaw lang aming tanging pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming pinangangapitan ng aming mga lakas, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya kami nagtatagumpay sa bawat buhay namin, Panginoon. Totoo, Panginoon, maraming pagsuko kaming nararanasan, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga physical, sa aming mga spiritual, O God. Hallelujah, lalong din sa aming emotional, Panginoon. At ikaw, O God, hallelujah, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ang siya nagpapatibay sa amin, O God. Salamat po, Diyos, hallelujah, sa katagumpayan muli, Panginoon. Sa araw na ito, O God, hallelujah. Maghapon, Panginoon, hallelujah po, maghapon, O God. Hallelujah, na kung saan kami yung pinusog, Panginoon, ng iyong salita, O God. Hallelujah, maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Sa bawat blessing na aming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. And Lord, patuloy mong pagpalain ang buhay ni Brother Will, Panginoon. Sa punang kanyang buong sambahayan, O God, hallelujah. Ano man ang bawa ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang patuloy nyo kumatagpo, Panginoon, lalong higit sa kagalingan ni Sister Melinda, O God, hallelujah. Lord, ang aming faith, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo, Lord, ay hindi namin binibitawan, Panginoon, hallelujah. Pagkatunay nga po, Panginoon, ikaw ang patuloy na nagpapala sa bawat buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at minsan pa, O God, muli, lahat ng sandali sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, sa aming samantalang paghiwa-hiwala, patuloy mo kami ingatan sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, O God. At Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang bawat sandali, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin, in Jesus' name, Amen.